And what does the besieged woman of the hour have to say about all these? Nasa Maynila ngayon si Vice President Sara Duterte at siyempre, our Davao correspondent Bryn Montalvo is on her trail. Bril, nasa na ang VP ngayon at ano raw mga susunod niyang gagawin? At bakit may special mention ka raw kanina? Lord, alam nyo, nandito tayo ngayon sa labas ng opisina ng Office of the Vice President sa Mandaluyong City. At kanina nga, Lord, sa unang pagkakataon matapos ang impeachment ni Vice President Sara Duterte doon nga sa House of Representatives ay humarap ito sa media sa isinagawang press conference. Matipid ang naging sagot or statement ni Vice President Sara Duterte bigil sa issue ng impeachment sa kanya. Ang sinabi lang niya is God save the Philippines. Taos puso din nagpapasalamat si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino na patuloy na nagdarasal, sumusuporta at nagtitiwala at naging patuloy na nagmamahal sa kanya. Yun yung laman ng statement ni Vice President Sara Duterte kanina. Lord? Bril, ano ba ang may sinabi ba kanina ang Vice Presidente kung ano ang magiging plano niya? Because again, going back to your interview with her, the exclusive interview, I believe that was last Saturday, na binanggit niya that she was seriously considering running for president. Pero alam naman natin ang sitwasyon ngayon. Ito ba, itutuloy niya o ang resignation ba ay isang option na rin for her? Tama ka nga dyan, Denise, no? Natanong din kanina ng mga media hinggil sa pagkukonsidera nga ni Vice President Sara Duterte sa pagtakbo niya ngayong 2028. At ang sabi ni Vice President, oo, kinukonsidera pa rin niya ang pagtakbo bilang presidente ngayong 2028 presidential election. At kanina din ay nagbigay ng pahayag si Vice President Sara Duterte hinggil sa kung magre-resign siya bilang Vice Presidente. At ang sabi lang nito ay malayo pa daw sa usapan kung magre-resign siya bilang Vice President ng bansa. Denise? Bril, parang hindi ko napanood yung buo pero so far sa mga nakita ko parang medyo hindi combative ang tone ngayon ni VP Sara. At ano masasabi? May reaksyon ba siya sa sinabi ng Pangulo na wala raw kinalaman ng Malacanang sa mga hakbang na yan? Tama ka nga dyan, Lord, no? Ang daming tanong nga ng media kanina kay Vice President Sara Duterte at isa na nga yan ay natanong kay Vice President tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos kung may kinalaman ba siya sa ginanap na impeachment sa kanya sa House of Representatives. At hindi ito sinagot ni Vice President Sara Duterte ang katanungan na yan. Bril, ang Vice Presidente ba, si VP Sara ba, has had a chance to talk to her father? Tuloy din ba ang pagiging abogado ni former President Duterte doon sa kanyang impeachment trial? Tama ka nga dyan, Denise. Nagbigay na ng message or mensahe ito ang si Vice President Sara Duterte sa kanyang amang si former President Rodrigo Duterte. At may video, may isang kanta, iwan ko nakalimutan ko yung kanta, pero nasabi yun ni Vice President kanina. At yung reply ni former President Rodrigo Duterte sa kanya, yung kanta na mismong nag-video si former President Rodrigo Duterte na kumakanta siya at pinorward niya ito kay Vice President Sara Duterte. At yun naman sa katanungan kung magiging isa ba sa mga defense team ng impeachment ito ng si former President Rodrigo Duterte, ay sabi ni VP Sara kung siya daw ang tatanungin, ay ayaw na niyang isali ito ng si former President Rodrigo Duterte bilang kanyang legal team sa kanyang impeachment kasi nga matanda na ito at mahaba yung proseso ng impeachment, baka hindi makaya ng kalusugan or katawan ng kanyang ama. Partner, ang balita namin, Bril, ang kinanta pa daw ni former President yung MacArthur Park. Video, Talaga? video daw ang ipinadala kay VP.
Oo, pero Bril, madami nagpapatanong dito kung nakuha mo na daw ba yung iyong assignment kahapon na tanungin si VP Sara kung bakit medyo iba ang itsura at medyo namamayat ata siya? Oo, tama ka nga dyan, Denise, no? Natanong nga natin yan. Na yan yung isang question ko kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ko in Bisaya word na, VP, nganong naghinikuan ka, nganong ni blooming ka, at nganong ni payat ka. So, yan yung exactly yung tanong ko. In Tagalog, bakit ka nag-blooming at bakit pumayat yung katawan mo? Ang sabi lang niya sa akin, yung reply niya is parang bakit ka nandito di ba taga Davao ka? Ikaw pala parang yun. biro itong niya, Oo. parang biniro niya ako sa kanyang sagot doon. Nadinig ko yun kanina, sabi, di ba, ba't nasa Manila, taga Davao ka? Oo, nadinig ko yun. Oo. Nabigla nga siya kanina yung nakita niya ako kanina. Uy, bakit ka nandito? Sabi niya kanina. Kaya siya special mention. Ah. Ilang beses inulit ang pangalan ni Bril eh. Sana sinagot mo rin, Bril. Ikaw rin naman taga Davao, ba't ka nandito? Kaya nga, pareho kaming taga Davao. Quits lang. Quits lang. Alright, thank you very much for those updates. That was News 5 Davao correspondent Bril Montalvo. Ika rito, Bril. May lugaw dito.